Nasa ikatlong linggo na po tayo ng pag-aaral ng Sabat. Actually, napakalawak talaga ng paksa na ito. At nandun pa lang tayo sa ikatlo at ang dami pa nating tatalakaying katotohanan patungkol sa Sabat. Ngayon, sa araw na ito, ay pagtutuunan natin ng pansin yung may kaugnayan sa kapahingaan. Kasi, kung walang work, walang rest. So mahalaga na maintindihan natin yung commandment ng Panginoon na 6 days kang magtatrabaho and on the 7th day, you will rest. Okay? So, related yung work and rest. So, in past 2 weeks, natalakay natin bahagya kung ano yung rest. At least may idea na tayo kung ano ang Sabat, yung significance nito, at kung bakit natin kailangan ang Sabat. Ngayon, ang pagtutuunan naman natin sa araw na ito ay yung tinatawag na theology of work. Okay, so, alam niyo mga kapatid, malala ang pagkakabagsak ng tao sa kasalanan. Ito yung tinatawag natin na the fall of man. Madalas nating mabanggit yan sa may Biblia. Or in short, pag sinabi po nating the fall, ay ito po'y tumutukoy sa pagbagsak ng tao. Hindi po to yung season na fall, spring, hindi po gano'n yan. No? Fall ay yung pagbagsak ng tao sa kasalanan. Okay, so sa kanyang pagbagsak sa kasalanan ay grabe yung kanyang pag-plunge, yung kanyang pagbalusok. Ang pagbulusok ng tao sa kasalanan ay endless. Palayo ng palayo, palalim ng palalim, sa kalalimang walang hanggan na tinatawag na abyss. Ganyan ang kinauhulugan ng tao. Kaawa-awa ang kalagayan ng tao pag hindi siya niligtas ng Panginoong Diyos sa abyss. Alam nyo ba, ganun din tayo dati. Doon din tayo, nahuhulog tayo sa kalalimang walang hanggan. Wala tayong kakayanan na iligtas mo yung sarili mo. Sa bigat ng kasalanan natin, ang tuli ng ating pagbulusok, kalalimang walang hanggan yon. Kaya makikita ninyo ang tao sa panahon ngayon, yung kanyang depravity, yung corruption ng kanyang being, ay lalong lumalala habang umiinog ang daigdig. Ngayon, itong kanyang depravity at yung corruption sa buhay niya ay na-damage niya heavily yung mga importanteng aspeto ng buhay ng tao. Unang-unang na-damage dito yung morality natin. Okay? At ang nakakalungkot ngayon, ang mga tao in present time ay nag-define na siya ng sarili niyang morality. Inabandon niya na yung morality na itinuro ng Panginoon sa atin. At kaya tayo tinawag ng Panginoon ay para balikan natin yung morality na yon. Isa sa mga na-damaged heavily sa depravity ng tao ay yung kanyang knowledge about God. Tignan ninyo, ang tao, kung gaano siya kahangal, ang sinasamba niya na Diyos ngayon ay yung mga rebulto, at hindi lang yon. Ang tao ay gumawa na ng napakaraming Diyos-Diyosan sa puso niya. Okay? At na-damage heavily yung kanyang knowledge about God. Tayo nga, sa tagal ng ating pag-aaral dito, kayo ay natuturuan ng solid na word dito po sa church na ito. And yet, patuloy pa rin tayong natututo na unfold yung mga katotohanan tungkol sa ating Diyos at namamangha tayo. Alam niyo ba, kahit ka sa may pastoral, kapag tayo ay nagkakandak ng seminar doon, ang tingin nila ang lalalim ng tinuturo. Sa bagay, malalalim naman talaga, pero sa totoosin, yun ay indikasyon ng kung gaano kalalim ang kinuhulugan ng tao mula sa Diyos na buhay. Doon mo mame-measure yon. Okay? Na-damage yung ating knowledge about God. At ang tao ay totally na-astray siya sa tinatawag na reality of God.
Alam nyo ba, ang tao sa panahon ngayon ay hindi na siya nabubuhay sa reality ng Diyos. Nabubuhay na siya sa reality ng kanyang fantasy. Yan, tatandaan ninyo ha. People outside God is living in fantasy. He is living in illusion. Lahat ng kanyang mga pangarap, lahat ng kanyang mga minimiti sa buhay ay hindi magkakaroon ng katuparan. Because the only reality available on this earth is the reality of God. Ang mundo ngayon ay nagpresent na siya ng uri ng buhay. This is life. They defined life. Pero lahat ng iyon is totally out of the scriptures. Kaya dito sa atin, nare-educate tayo about reality. We are talking about reality. Okay? So isa sa mga matinding confusion ng tao ay yung kanyang knowledge about work and rest na ating pag-uusapan ngayon. Ngayon, tanungin nyo ang mga tao, mag-interview kayo. Bakit siya nagtatrabaho? Bakit nga ba nagtatrabaho? Para saan yan? Para kumita ng pera? Para mabuhay ang iyong pamilya? So it means, survival lang ang reason mo kung bakit ka nagtatrabaho. So nakita nyo kung gaano kalayo ang kinahulugan ng tao sa kasalanan. Nawala na ang Diyos sa eksena entirely. Naging personal niya na lang, achievement niya yung trabaho to earn money. At ngayon, hindi ba kayong kataka bakit lahat tayo may mga iba't ibang klaseng abilidad na binigay ang Diyos? May mga potentials tayo. May mga skills tayo. Yung iba knowledge sa computer, iba mga technical knowledge, iba mga talagang physical skills. Iba't iba no? Grabe. At pag samasamahin mo yung lahat ng mga potentialities na to, ang ganda, ang galing. Pero ngayon, hindi na alam ng tao bakit meron siyang, nagtataglay tayo ng ganon ngayon. Hindi niya na alam ang reason. Kaya dahil nga sa hindi na alam ng tao ang reason kung bakit siya nagtatrabaho, bakit siya may mga potentials, bakit siya may karunungan, bakit siya may mga abilidad, bakit kaya niyang gumawa ng ganito. And each one of us is unique in terms of potentialities. Amen? Iba't iba tayo. Ang galing. And yet, ang tao hindi niya na alam bakit meron siyang ganon. At dahil nga hindi niya na alam ang purpose, ginagamit na lang yun para sa kanyang sarili. Okay. So ngayon, pangalawa, bakit natin kailangan magpahinga? Ano ang purpose ng rest? Kaya nga dahil sa hindi nga makita yung reason and purpose and meaning ng rest, ay dinedefine nila ito. Maraming mga tao na yung mga employee, tignan nyo yung attitude ng mga employee. Gusto niya mas kakaunti yung araw ng kanyang trabaho. Dinefine ni God 6 days kang magtatrabaho at 1 araw ka magpapahinga. The Almighty God, in all His wisdom, in all His power, dinefine niya yon na ito ang kailangan ng tao. Pero ang tao mas magaling sa Diyos. Ayaw niya yun. Ayaw niya yung ganong platform. Ang gusto niya, gagawa siya ng sarili niya. Ay hindi, gusto ko 5 days lang ang trabaho. Nung naging 5 days na, gusto ko 4 days. Kung maari nga lang, puro holiday araw-araw Nakaka-relate kayo? Because we defy yung order of creation. Doon naman sa anggulo ng mga businessman, yung mga landowners, yung mga capitalist, di ba? Ang gusto naman nila, mas maraming trabaho. They demand production. Work. High demands. More productivity. Kakaunti sahod. Nakita nyo yung problem ngayon?
because of our ignorance about the order of creation. 6 days of work and 1 day rest. Any attempt to change that will cause havoc in the society. Ang Russia, inattempt nila yan. For more than 3 years nilang inattempt yan. Ginawa nilang 5 days ang week. 5 days. At ang rest, twice lang yata sa isang buwan. 30 days din, pero 5-5-5 yung mga weeks. Meron silang tinatawag na eternal calendar. Alam nyo ba, nung panahon ni Stalin? Pag-aaralan natin yan. Pag nandun na tayo ang topic natin is Sabbath and time. Importante kasi na maintindihan natin yung time. Ang time was created by God. At ang Sabbath at ang work ay nakapaloob doon sa may time na yon. Kaya, ibang topic yun. Pag-uusapan natin yung mga calendars. Bakit tayo may calendars? At ano yung calendars na biblical na binigay ng Panginoon? Pero hindi yun para sa ngayon. Okay, so, dahil nga ang tao ay bumagsak sa kasalanan, he failed to understand the true nature of work. And of course, definitely, as a consequences, hindi niya na alam ang meaning ng rest. Gano'n lang po kasimple yun. Uulitin ko, kung walang work, there is no rest. You cannot separate yung dalawang iyon. It is important na katotohanan sapagkat ang work and rest are both creations of God. Nilikha niya yan. Hindi lamang na nilikha ni God ang daigdig, but yung work na ibinigay niya sa atin ay nakapattern, nakasynchronize doon sa kung paano ni God ginawa ang lahat ng bagay. 6 days work and 1 day rest. Kung gusto ninyong magkaroon kayo ng future, ilagay natin ang ating buhay sa konteksto ng buhay ayon sa pagkakalikha ng Diyos. Any attempt to defy it, you deny yourself of your future. Sapagkat both yung work and rest ay meron siyang future destination at may implication siya. Hindi lang siya, we are not just working for the present time. Minsan ay topic ko yan yung theology of work. Yung ating trabaho ngayon ay merong future implications. Sapagkat, alam nyo ba, pag natapos na itong present age na ito, ay mag-a-usher na yung new heaven and new earth. Anong gagawin mo sa new heaven and new earth? Tatalbog-talbog ka lang doon? Sa ulap? Ayun ba yung thinking mo sa heaven? Or, magpapatuloy ang trabaho ng tao. We will work for eternity. Mas higher na yung work natin. Ganon din ang rest. Kinumand ng Diyos ang tao na magtrabaho 6 successive working days. Hindi lamang para ma-refresh tayo sa kasalukuyan. Katulad ngayon. So, hindi lamang yung physical inactivity, hindi lamang yung hihinto ka lang sa physical work mo. Kung hindi ikaw ay magre-rest sa Panginoon para ikaw ay mas-sanctify, para ikaw ay pagpalain niya, para ikaw ay i-complete niya, in preparation para sa future, sa tinatawag nating consummation, na ikaw ay makapasok at mapabilang sa ultimate Sabbath. Amen.
So itong dalawang ito ay parehas na umiinog, papunta yan sa future. Kaya pag ikaw, binabiolate mo yung order na yun ng Panginoon, you deny yourself of eternity. Amen po ba? Mahalaga po ba ang Sabat? Ngayon, para mas maintindihan ninyo yung sinasabi ko, meron tayong binasa na scripture readings kanina sa Luke chapter 19. Ngayon, ito po yung parable of 10 talents. Ano po yung kwento nito? So makikita ninyo yung na ang work natin sa kasalukuyan ay meron siyang future implications. At ito ay pinakita dito sa may parable na ito. Ngayon, ang kwento ganito. Meron daw isang nobleman na pumunta sa malayong lugar para i-receive yung kanyang kingdom, of course, ang Panginoong Hesus yun. Okay? At sa kanyang pag-alis, nagbigay siya ng gifts sa bawat tao. Alam nyo ba tayong lahat ay tumanggap ng gifts from God? Lahat tayo ay may iba't ibang trabaho na gagampanan sa kaharian ng Diyos. Walang exempted. Okay. So ngayon, at nung siya ay umalis, matapos siyang ibigay, i-distribute yung mga talents o yung mga gifts. And then, sabi niya, nangako siyang babalik ulit. Ngayon, and sabi ng Panginoon, bago siya umalis, ikalakal niyo yan. Ibig sabihin, palaguin ninyo. I-develop ninyo whatever yung talent na binigay ng Diyos sa atin, whatever skills, whatever potentiality na binigay ng Panginoon sa atin, palaguin ninyo, i-develop ninyo, i-exercise ninyo for the glory of God. Ngayon, kaya nga lang, sa may verse 14, sabi ng mga citizens na tumanggap, yung mga citizens na tumanggap ng gift, sabi niya, his citizens hated him and sent a delegation after him saying, we do not want this man to reign over us. Nakakita niyo yung attitude ng mga tao? Tignan niyo paano mag-behave yung mga tao ngayon. Ayaw nilang kilalanin na si Jesus ang Panginoon na nagbigay sa kanila ng kailang mga kakayanan. Tama? Tignan ninyo, tumingin kayo sa paligid ninyo. Tignan ninyo yung mga trabahador, yung mga employee, yung mga nire-recognize ba nila ang Panginoon sa kailang trabaho? Sa mga skills, sa mga wisdom na na-receive nila sa Panginoon? Wala. Sa halip sana na i-develop nila yung mga potentialities nila para sa Panginoon, kasi babalik ang Panginoon at sisingilin sila ng Panginoon, ang ginawa ng mga tao, ginamit nila for their own personal interest. For their own purpose. And then, dahil ang reason, they do not want the Lord to reign over them. Ayaw nilang sumunod sa order ng creation. They defy it. And when He returned, sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, after receiving the kingdom, He ordered that these slaves na pinagkalooban niya, to whom He had given the money, be called to Him so that He might know what business they have done. So ito na yung account settlement. Sa pagbabalik ng Panginoong Yesus, ay magsusulit tayo. Ano ang ginawa mo sa lahat ng ipinagkatiwala ko sa iyo? Ito man ay resources, ito man ay mga properties, ito man ay riches, ito man ay mga talents, skills, ano man yung pinagkaloob sa ng Panginoon. Isang bagay lang ang masasabi ko sa inyo mga kapatid na sigurado. Ipagsusulit nyo sa Panginoon ang lahat ng inyong tinanggap. Sapagkat hindi talaga kayo ang may-ari niyan. Ang Panginoon. Sa Kanya galing ang lahat ng iyan. Dalawang bagay lang ang makikita ninyo sa puso ninyo ngayon.
Either na, oo, kikilalanin niyo ang Panginoon na, Lord, ikaw nga, sa'yo nga ito, Panginoon, kinikilala kita na sa'yo galing ito at para ito sa'yo. Or, mag-resist ka, ay hindi, ako nagpagal nito, akin to eh, ako ang gano'n nito eh. Ayan. So, nandoon ka yung nag-rebelde sa Panginoon. And then, yung unang servant na tumanggap ng talent, the first appeared saying, Master, yung mina na binigay mo sa akin has made 10 more minas. Yung tumanggap ng 10, napalago niya ng 10. Ibig sabihin, nag-multiply, namunga, na-develop for the glory of God. Pinagamit niya yon para sa kaluwalhatian ng Diyos. And then, he said, well done, good slave, because you are faithful in a very little. Alam nyo ba yung mga tinatanggap natin ngayon na mga potentialities? Ganyan pa lang yan. Hindi pa talaga yan ang inyong inheritance. Sabi ng Panginoon, you have been faithful in a very little thing. Ano yung sa future? Ano yung future implications ng trabaho niya ngayon? You are to be in authority over 10 cities. Nakita nyo, no, yung napakalayo. Kunyari, ikaw ay pinagkalooban ka lang naman, isa ka lang magsasaka. And then, nagtrabaho ka ng faithfully, may takot ka sa Panginoon, hindi ka nang dadaya sa mga transaction mo, nagtatanim ka ng maayos, you do justice and righteousness, kasi alam mong may takot ka sa Panginoon. And then, in time, hindi ka lang magsasaka ng 1 hektaryang lupa. Ikaw ay pamamahalain ng Panginoon ng great responsibility in the age to come. Ibig sabihin, ang trabaho ay tuloy-tuloy. Yang in-entrust ni God sa atin ngayon ay parang foretaste lamang ng future. Nakakaintindihan tayo? Foretaste pa lamang yan at iyan ay test sa atin kung gaano ka magiging mabuting katiwala sa mga in-entrust ni God sa iyo. Okay. And then another slave. And the second came saying, your mina, master, have made 5 minas. So yung tumanggap, kasi iba-iba eh. May binigyan ng 10, may binigyan ng 5. Lord, yung binigay mo sa akin, napalago ko rin ng ganitong, ng the same amount. At ang sabing ganon, well done. Mamahala ka ng 5 cities. Sipin mo yun. Napakalayo. Di ba? Ang layo, hindi kayang malirip ng ating isipan. Kung yung ngayong tinatangkilik mo ngayon, kung ikaw ay naging faithful, ano ka man, ikaw man katrabaho sa gobyerno, ikaw man katrabaho sa may bahay, sa farm, ikaw man ay negosyante, pag naging faithful ka dyan sa Panginoon, sa new heaven and new earth, magpapatuloy pa rin yan, pero ibang-iba na yung aspeto. Okay? And then, another man came saying, ito yung binigyan lang ng 1 talent ha, tignan nyo yung behavior niya, kung bakit nagalit ng gusto ang Panginoon sa kanya. He came, another saying, Master, here is your mina, which I kept, put it away in a handkerchief, for I was afraid of you, because you are exacting man. You take up what you did not lay down and reap what you did not sow. So nakita mo, no, pinalabas niya pa ang Panginoon na parang sigad pa ang ang masama. Siya na nga nagbigay sa iyo ng and then hindi niya to ginamit. Bakit kaya? Ano nga kaya ang totoong reason bakit hindi niya pinalago yung ibinigay ng Panginoon sa kanya na iisang talent? Hindi ito totoong reason eh. Hindi yan totoong, alibay niya lang yan eh. And then, ang sabi ng Panginoon, okay, by your words, diyan kita hahatulan.
You worthless slave. Did you know that I am an exacting man? Alam mo pala na ganito ako? Taking up what I did not lay down and reaping what I did not sow. Then, why did you not put that money in the bank para man lang mag-earn siya ng interest? Bakit hindi mo ginawa yung lahat ng possibilities? O ayaw mo ipagtrabaho? Ayaw mo ikalakal? Kasi hindi man ako nagpagalo. Sige, i-bank ko mo na lang para kita paano tumubo siya. Kasi yan ang billing ko sa inyo. Do business with it. And then, verse 24, sabi niya, then he said to the bystanders, take the mina away from him and give it to the 10 who has 10 minas. And he said to him, Master, he has 10 minas already. Anong sagot ng Panginoon? I tell you this, that to everyone who has, yung mga naging faithful sa administration ng whatever steward na bagay na in-entrust ni God sa atin, more shall be given. That is the principle of God. More shall be given. Kasi ginamit niya yung resources na binigay ng Panginoon sa kanya to glorify God. But to the one who does not have, even what he has shall be taken away. And then, ito yung totoong reason, mga kapatid. And these enemies of mine, yung nag-isa lang yung nagdadahilan kanina, tinawag ng Diyos na worthless slave, and now his enemy. And these enemies of mine, who did not want me to reign over them. And that is the true reason. Kung bakit ayaw niyang ipagamit sa Diyos yung mga skills na binigay ng Diyos sa kanya. Sinarili niya, ginamit niya for his own interest. Kasi ang reason nun, ayaw niya na maghari ang Diyos over him. Amen. Bring them here and slay them in my presence. Nakakatakot, hindi po ba? So ngayon, in the restoration of all things, mga kapatid, totally, sa pagbabalik ng Panginoong Yesus, totally, ang sin, ang curse, ang death na nagpapahirap sa mundong ito will be totally removed. Ano klaseng mundo kaya meron nun? And death are totally vanished, then wala nang struggles concerning work. Alam nyo ngayon kasi, may struggles nga tayo no? Ang tao, may struggle siya pagdating sa work and rest. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, no? Pilit nilang binabago yung order ng creation. 6-day rest, 6-day work, and 1-day rest. Patuloy nilang binabago to because they defy God. They do not want God to rule over them. Okay? So, yung mga tatandaan ninyo, because of the curse, ang work, instead na sana magbigay sa iyo ng joy, sorrow ang pinoproduce sa nagkatrabaho. Kaya nga ang magkatrabaho, puro complain Ano ba naman to? Hirap naman to. Yung boss ko, napakalupit naman. Ganito, puro complain. Okay? And then, naging complicated yung mga demands ng works natin. Sabi ko nga kanina, ang mga employee, hanggat maaari, matakasan nila yung trabaho, yung rest ay papalitan nila ng leisure, ng bakasyon. Gusto kong pahinga, punta ko ng Boracay, punta ko ng ganito. Gusto niyang takasan yung gusto niyang palitan yung leisure, yung rest ng leisure. Kahit na
Magpunta ka sa Boracay, sa Palawan, sa kung mga pwedeng pasyalan, lahat yan. Kung wala ka sa Sabbath rest ng Panginoon, you will remain restless. People outside God are restless. Okay? So, tatandaan po natin, ang struggle against work and Sabbath ay hihinto lamang kapag ang tao ay napailalim na sa paghahari ng Panginoong Hesus. Hindi ba ganyan na nangyari sa atin? Bagamat tayo nung una, medyo struggle tayo kasi Sabbath, dinedefine natin yung Sabbath, pero nung natutunan na natin yung katuruan about Sabbath, nag-isip tayo at nag-submit tayo sa Lordship ng Panginoong Hesus kahit na napakahirap sundin. Di ba? Katulad nga nung last Sunday, natalakay natin yung pagnenegosyo. No, na sa Sabbath, ang allowed lang sa Sabbath ay yung kung ano lang yung kailangan mo para sa araw na yon. Hindi talaga pinagbabawal ng Sabbath yung magluto ka ng pagkain nyo for that day or yung kung ano lang talaga yung kailangan mo. Pero yung ibang gawain naman, pwede naman bukas, pabukas nyo. Kunyari maglaba, magplansya, pwede naman bukas yan eh. Huwag nang gawin sa Sabbath. Kunyari, gagawa ka ng doghouse o para bukas. Ay, bukas mo na gawin yun. Huwag mo gawin sa may araw. Magpahinga ka. At lalo na sa mga negosyante. Nire-require ni God na talagang totally stoppage. Ihinto lahat ng mga, kasi ito ay pagkilala sa sanctifying work na ginagawa ng Holy Spirit sa atin during Sabbath. God is blessing His people. God is sanctifying His people. At tayo ay gino-govern ng Diyos. Tinuturuan tayong i-shape ng Diyos kasi nasanay nga tayo sa mundo, hinubog tayo ng mundo na sarili mong diskarte. Kasi ang cost mo na lang is yung survival mo eh. Paano ka kumita ng pera, paano ka mabuhay ang pamilya mo, paano matustusay pangailangan sa may bahay. Yun na lang kasi ang naging purpose mo sa trabaho. Babaliin ng Diyos yun. Yung pagiging sigurista natin na ma-secure mo yung sarili mo, na sa halip na sana, si God ang security mo. So ibabalik ng Diyos yung essence ng paghahari niya sa buhay natin, tatanggalin niya yung mga pag-agam-agam natin sa may buhay, na makita mo that God is real, He is reigning in our midst. He is providing our needs. Amen. Gino-govern niya ang buhay natin. Inaayos niya yung liko-likong buhay natin. Tinuturuan niya tayong mag-trust sa kanyang providence, sa kanyang pag-ahari. Tinuturuan niya tayo na maging reliant tayo sa kanya, hindi sa ating mga sarili. Kasi yung self-reliance natin, mga kapatid, napakatindi niyan. Masyado na tayo yung reliance natin sa sarili natin. Nandoon na yung trust mo. So kung ano yung magagawa mo, kung ano yung magagawa ng kapwa-tao mo na ang hininga ay nasa ilong lamang. Iyan ay babaguhin ng Panginoong Yesus. Amen? Okay. So, aayusin ng Diyos ang lahat ng ito sa pamamagitan ng tinatawag na doctrine of the Sabbath. Magro-rule ang Panginoon. Makikita nyo sa doctrine ng Sabbath ay yung paghahari ng Diyos sa buhay natin. He forced us to rest, not only yung inactivity, but resting in His government, resting in His sovereignty, resting in His providence, and resting in His salvation. Ang Diyos, alam niya na kailangan natin ng kaligtasan. Alam niya yung ating pangangailangan ng ating kalusugan. That's why nung panahon ng Panginoong Yesus, kung kailan ba naman Sabat, doon siya nagpapagaling. Kasi iyon talaga ang purpose ng Sabat.
Amen? Kaya nga, kung kayo ay may mga karamdaman, mga kapatid, meron kayong huwag kayong mahiyang mag-approach sa amin to pray for you. Yun naman talaga ang design pag Sabat Pag-pray natin yung may mga karamdaman. Kasi yun yung ginagawa ng Panginoong Yesus. Okay? Huwag kayong mahihiya. Tatandaan po natin, in the restoration of all things, ang tao, hindi ba ngayon nagtatrabaho tayo, pagod na pagod ka, and then puro complain tayo, kasi because of the hardships, because of the painful na task. So, puro tayo complain sa new heaven and new earth. Nagtatrabaho tayo restfully for all eternity. Work will become a joyful calling. Magiging masaya ka na ina-accomplish mo yung calling mo. At ito ay nakapagbibigay sa'yo ng fulfillment. Hindi na yung para bang mabigat na obligasyon na hirap kang i-obey. But ito ay nagbibigay sa'yo ng fulfillment. And ang kaluluwa mo mismo ay nagre-rejoice sa trabaho na binigay ng Diyos para sa'yo. Amen? That is the eschatology of work. Ngayon, ano ang taong ngayon? How do you describe yung taong nagtatrabaho na wala sa Diyos? Para siyang, alam nyo, para siyang machine na umiikot siya endlessly, pagod na siya, sapagkat wala siyang rest talaga Kasi ang rest, mga kapatid, ay makakamtan lamang sa Panginoon. Uulitin ko, ang Sabbath rest ay hindi lamang yung huminto ka sa trabaho mo, but it is resting in the government of God. Resting in the sovereignty of God. Okay? So ngayon, ang mga tao, titignan ninyo kung paano siya magtrabaho for survival only. To earn money para sa kanyang pamilya. Pangalawa, wala silang nakikitang vision na ano ba ang relasyon ng aking present na trabaho ngayon sa eternity. Okay? At ang tao, nagtatrabaho siya para sa kanyang sarili. Okay? So, dinidignify natin yung sarili natin. Tayo yung gumagawa ng dignity para sa atin sa result ng work natin sa mundong ito. Na kung tutuusin naman talaga dapat, meron naman talagang dignity ang trabaho na binigay galing sa Diyos. If you do your job well, you are dignified by your job. Kasi bigayan ng Panginoon, nag-glorify ang Diyos sa ginagawa mo. May dignity talaga siya. Ngayon, tignan niyo ang scriptures. Ibabalik tayo sa reality. Tignan niyo ang Ephesians chapter 6, marami po yan sa Colossians, sa iba pa mga passages. Ito ay patungkol kung ano yung tamang behavior ng isang Christian sa field of work. Sabi rito, servants or slaves, be obedient to your masters, sa mga bosses mo. Okay? According to the flesh, with fear and trembling. Why? Bakit mo gagawin yan? Ngayon ba, yung mga nagtatrabaho ngayon, may fear and trembling ba? O, meron yan kapag yung terror yung boss niya. Diba? In sincerity of your heart as to Christ. Meron bang ngayon kayo nakikita na ng trabaho as to Christ? Wala. Except yung mga Christians na na-educate ng Panginoon. Okay. Not by the way of eye service as man pleasers. Hindi ba ganun ngayon? Kung nandiyan ang amo mo, pakitang gilas ka naman, talaga namang, pabida ka naman talaga, pagwapo ka naman talaga para maging ma-promote ka o whatever reason na talagang pabibo ka talaga. Di ba? Gagawin mo ang lahat kahit na matapakan mo ibang mga mo. Minsan, grupo kayo nagtrabaho, pero kukunin mo yung glory. Ako nagtrabaho nito, yung pangalan mo ang nandoon. Di ba?
Pero sa order, no, sa paghahari ng Panginoon, hindi na ganon. Nagtatrabaho ka hindi na para sa mata ng employer mo. Nagtatrabaho ka para sa Panginoon. So nakita nyo no, kung paano nire-restore ng Diyos presently ngayon sa atin. Kung ano yung tamang behavior sa pagkatrabaho. Not as an eye service or men to please yung mga tao, yung boss mo, but as slave of Christ. Doing the will of God from your heart sa field ng iyong trabaho. Iyan ang nawawala ngayon. Ginagawa mo ang will ng Diyos sa iyong trabaho. So therefore, kung ginagawa mo, kung ang Panginoong Hesus ang Panginoon sa trabaho mo, hindi ka mangdadaya sa trabaho mo. You will exercise justice and righteousness. Amen? Kasi ang main goal mo, naiintindihan mo, ang supreme employer mo ay si Christ. Hindi yung boss mo lang sa mundo. With good will, render service as to the Lord. Nakita niyo, no? Paulit-ulit. As to Christ, as to the Lord, as slaves of Christ, and not to men. Babalik rin ng Diyos. Ano? Kaya sabi ko nga sa inyo, ang mundong ito is upside down, baliktad. Nasa halip sana nagtatrabaho ka para sa Panginoon, nagtatrabaho ka na ngayon para sa tao. Para ma-promote mo yung sarili mo. Knowing that whatever good thing each one does, this will receive back from the Lord, whether slave or free. Ibig sabihin, i-reward ka ng Panginoon kung tama ang motive mo sa iyong trabaho. Hindi mo kinakailangang tapakan yung iba para ikaw ay ma-exalt. Pag nagtrabaho ka sa Panginoon, gagawin mong tama. Magiging tapat ka sa iyong trabaho sapagkat may takot ka sa Diyos. Aware ka sa lahat ng uri ng corruption sa field ng work. Present yan sa kasalukuyan, hindi po ba? Ngayon, outside Sabbath, man outside Sabbath, rest is restless. He is a restless man. Naging slave siya ng kanyang trabaho sa halip na sana yung trabaho ay tool na binigay sa kanya ng Diyos to take dominion on earth. Ang nangyari, baliktad. Yung trabaho ang naging master niya at siya ay naging slave ng kanyang trabaho. Hindi ba totoo yan ngayon? Nakita niyo kung gaano bumaliktad at kung paano aayusin uli ng Panginoon ang lahat through the doctrine of Sabbath. Ngayon, tingnan niyo yung mga ang restlessness ng tao ay hindi lamang limited sa physical, ha? It is the entire being of man. He is restless. Physically, unang-una yan, kasi ramdam na ramdam ng physical mo. How about mental? Pagod na rin ang isip, burned out ka na. Emotionally, sa tingin nyo, pati emotion, apektado. Pati yung kanyang moral. Kitang-kita mo ang taong pagod na pagod. For example, yung taong salita ng salita kahit na mga walang kakwenta-kwentang bagay sinasabi niya, yan ay sign ng taong restless. Yung taong, kunyari, sugal siya ng sugal kahit na puyat sa galing sa trabaho, pag uwi niya sa bahay, nasa madyungan agad, magpupuyat siya hanggang kinabukasan. Pagod na pagod yung mga tao ngayon. Yung mga taong inom ng inom, o yung mga taong slave na ng drugs, kakaawa yung mga taong yan eh. Slave na yun. Malalim na ang kinahuhulugan niya sa slavery. Ngayon, lalo na sa spiritually, the whole being of man ay
restless, slave. Siya ay slave. Okay? Ngayon, tignan nyo ang sabi sa Isaiah 57 verse 20 to 21. Ano ang patotoo ng Panginoon tungkol sa kalalagayan ng tao na wala sa Diyos? But the wicked are like a troubled sea, for it cannot rest. Sabi ng Panginoon, wala siyang kapahingaan. Its waves churns up mire and dirt. There is no peace, says my God, for the wicked. There is no peace. Napansin nyo sa may verse nito, merong two important word na hinighlight ko. Ano yon? Rest and peace. Those words are inseparable at iyang dalawang iyan ay parehas na regalo ng Diyos sa kanyang mga minamahal. Ang nakakalungkot sa kasalukuyan, nakikita mo na lang yung mga salitang iyan doon sa lapida. Tama? Hindi na siya reality. Hindi na siya present reality sa buhay ng isang tao. Sa atin, alam nyo ba mga kapatid, because of the Sabbath of the Lord, we are rested and we have peace with God. It is a present reality. Kaya pag namatay ako, pwede ako magpalagay niyan, rest in peace. Pero ayoko nang ilagay yun kasi masyado nang bumenta yun eh. Ginamit na ng mga unbelievers yun. Ang gusto ko sa lapid ako pag mamatay ako, waiting for the resurrection. Amen? Mami ha? Kayo mag-alala, di ba na kumamatay? Paano sa kamay ng Diyos yan? Okay. Tatandaan po natin, iyan, ang rest and peace ay regalo ng Diyos, biyaya ng Diyos sa kanyang mga minamahal. As a principle, if we have rest and peace today, of course, meron tayong rest and peace pag tayo namatay na. Tama po ba? Pag wala kang ngayon sa kasalukuyan na rest and peace, huwag kang umasa na meron kang rest and peace pag namatay ka. Tama po ba? Sige, baguhin ko yung istorya. Pag hindi ang Panginoong Yesus ang pastol mo ngayon sa buhay mo, definite yan, pag namatay ka, hindi mo siya pastol. Tama ba ako? Ano ang sabi ng Isaiah? Ang pastol mo ay ang kamatayan. Your shepherd will be death. Amen. Ayan, paglilinaw lang po yan. Kaya, okay, so, sabi ng Panginoon sa may Mark, nabanggit kayo na ng ating MC kanina, Sabbath was made for man and not man for Sabbath. The Son of Man is Lord even of Sabbath. Ano po ang ibig sabihin? Ang Sabbath ay ginawa ng Diyos para sa tao, pero hindi ang tao ang Lord ng Sabbath kung hindi ang Panginoong Yesus. Tama po ba? Kasi minsan nakala mo, tao na nag-governo. Sige, observe ko yung Sabbath, pero ako mag-dictate kung anong terms ng Sabbath. No. Ang Panginoon, kaya nga siya ang Lord ng Sabbath eh. Siya ang mag-determine ng term ng Sabbath. At ang term ng Sabbath, magpahinga kayo. Sabi ng Lord ng Sabbath. Huwag niyong gagawin yung lahat ng gusto niyong gawin pag Sabbath. Mag-rest kayo sa Panginoon. Stop doing your own things. Sabi ng Lord ng Sabbath. Mamaya, may babasahin ako sa inyo mamaya. Mas maintindihan niyo ibig sabihin. Okay? So, Sabbath was made to sanctify man and to bless him. To deliver him.
and to set him free. From what? Hindi po ba ganyan ang ginagawa ng Panginoon? Nung dumating ang Panginoong Yesus pumunta ako para palayain ng mga alipin, to set the captives free. To deliver and set him free, to release him from bondage, and to give him rest, and finally, restore him. Yan ang direction, ang objective ng Sabat. I-restore tayo ng Panginoon. Kaya hindi mo alam, tuwing pumupunta ka ng Sabat, ikaw ay nare-restore, hindi mo lang alam yung paano. Ikaw ay nasa-sanctify, ikaw ay binibless ng Panginoon, at hindi maaari magbula ng Panginoon. But, if you deny yung Sabat, ano ang mangyayari sa'yo? The reverse. Pag patuloy mo pa rin ginagawa kung ano yung gusto mong gawin sa Sabat, tatandaan mo, you are not the Lord. It is the Lord Jesus Christ. Amen. Okay. So, ang Sabat, uulitin ko, ay hindi ito ay parang nililimitahan yung mga activity mo lamang tuwing Sabat, kung hindi, ikaw ay pinapalaya ng Panginoon at bigyan ka ng kapahingaan. Kasi dapat mong maintindihan na dati ikaw ay walang kapahingaan. At ikaw ay pinagpapahinga ng Diyos physically, mentally, socially, emotionally, morally, spiritually. Pinagpapahinga ka ng Diyos. Maaaring hindi po naintindihan to sa ngayon, pero may nangyayari sa'yo every time you observe the Sabbath. Okay? Pinapalaya tayo ng Panginoon sa pagkaka-slave natin sa ating mga trabaho na makasalanan. To free man from his work and from himself. To establish him in the work of God, in the finished work of our Lord Jesus Christ. Doon tayo ini-establish ng Panginoon. Hindi sa work mo, kung hindi ano yung ginawa ng Diyos para sa atin. Okay, paglilinaw po yan. Kaya maganda maintindihan po natin. So sabi po, Sabbath is not an infringement to man's liberty to work, but rather the liberation of man. Lumalaya tayo Amen. Kunyari, ikaw para kang dating working machine. Trabaho kang trabaho. Iniisip mo lang yung labada mo, yung paplansyahin mo, yung negosyo mo. Pag nag-observe ka ng Sabbath, you are forced na tumigil. Di napalaya ka ng Panginoon. Di ba? Pag naiintindihan mo yung doctrine ng Sabbath, magpapahinga ka ba't ko maiisipin yung labada ko? Hindi ba, ba't ko isipin yung Pwede naman bukas yun So ikaw, hindi mo papansin, lumalaya ka. It is a liberation of man from himself and from his work. Christ, as the Lord of Sabbath, came to liberate man from his heavy burden. Bigat na ang tao sa kanyang pasanin nang hindi niya alam. Okay. Ngayon, tatandaan po natin, ang work ay nag-start doon po sa may Garden of Eden after the creation of man. Binigyan kaagad siya ng trabaho ng Diyos. Kitang-kita natin ano yung purpose ng Diyos sa pagkakalikha ng tao Hindi ka lang ginawa ng Diyos na meron kang isip, may puso ka, meron kang ganito itsura mo, hindi lang yun Nung ginawa ka ng Diyos, binigyan ka kaagad ng trabaho. Si Adan, kitang-kita natin, may trabaho kaagad siya. At ang purpose kung bakit niya binigay ang babae sa lalaki ay para may katuwang siya sa trabaho. Tama po ba? O yan mga babae, yan ang isa yan sa mga importanteng Lalaki kasi talagang kausap ng Panginoon Ang headship ay binigay sa lalaki. Ngayon, kaya nga mahalaga kung papaano natin tinitignan ng ating trabaho. Saan ba nanggaling trabaho natin? Binigay ng Diyos. Kasama yan sa disenyo ng Diyos sa pagkakalikha niya sa atin. Ngayon, mahalaga na maintindihan natin, sabi nga ni Mark Buchanan, sa kanyang libro na Rest of God in page 18. In order to keep the Sabbath well, to embrace the rest of God, we need a right view of work. Without a rich theology of labor, we'll have an impoverished theology of
rest. Okay? So, let's proceed. Ang work, sa Hebrew word, ng ibig sabihin ng work ay avad, na ang ibig sabihin ay to work, to serve, and to worship. Okay, so diyan pa lang, sa definition pa lang, makikita mo na bakit kami trabaho eh. Kasama pala yan sa pag-worship mo sa Panginoon. May trabaho ka para paglingkuran mo. Sino paglilingkuran mo? Pag wala ang Diyos, sarili mo ang paglilingkuran mo sa trabaho mo. Okay. Work is a wonderful gift of God to man. It is a blessing and not curse. Nung una, ang tao sa kanyang trabaho, he was delighted. Tuwang-tuwa siya, masaya siya sa kanyang trabaho. Di ba? It came before the fall. Wala pa hindi pa bumabagsak ang tao sa kasalanan. Ibinigay na ng Diyos ang trabaho. Okay. Ngayon, pangalawa, ang work ay binigay ng Diyos for the purpose of developing the earth to be the realm of the kingdom of God. Kaya nga, tayo, basically, mga kapatid, listen. Kaya ka may mga abilidad, kaya ka merong kapangyarihan, you have the power and authority and with all wisdom, kasi ang talagang design ni God ay magte-take dominion tayo sa mundong ito to rule the whole creation under God, starting with our family. Okay? Yan po ang purpose niyan. Pangalawa, it was a form of service and worship to our God. Nakita natin kaya sa Ephesians, ganoon din sa Colossians, chapter 3, ganoon din ang kaabili ng Panginoon. Slaves, in all things, obey those who are your master on earth, not with an external service, as those who merely please men, but with sincerity of heart, fearing the Lord. Whatever you do, do your work heartily. Mga kapatid, payo ko lang po, kayo mga tatrabaho sa gobyerno, sa private sector, do your work heartily. Nakita nyo yung problema, isa sa mga salot sa mundong ito, ang mga employee nagtatrabaho for the sake ng trabaho na lang, pero hindi lang ginagawa ng tama ang kayang trabaho. Tama? Isa yan sa mga salot sa ating lipunan. Ang dami, minsan, magpapile ka ng ganito sa government, ang haba, minsan nakipag-cellphone lang, ang haba ng pila, yung nakakakonsumi. Tapos, magtrabaho, kontratahin mo, kunyari ito, nung pinagawa ito, madalian baku-baku ito yung pagkakagawa nito. Ang laki pa ng siningil. Nagmamadali siyang matapos yung trabaho niya para makuha niya na yung full amount, hindi niya ginawa ng tama yung trabaho. Sa inyo, hindi nyo napapansin, pero kami, kita mo, baku-baku yan. Okay, hindi ginagawa ng tama. So tayo, ang sabi ng Panginoon, gawin ninyong tama sapagkat Kristiyano tayo. Do your work with heartily as for the Lord rather than for men. Knowing that the Lord, you will receive from the Lord, you will receive the reward of an inheritance. It is the Lord Christ whom you serve. Kaya nga ang work ay service kay Christ. Kahit nandoon ka sa labas, nagsiserve ka sa Panginoon. Kita nyo na kung gaano nakalayo ang narating ng tao, kung gaano nakalalim yung kinahulog niya sa kasalanan, na wala na yung si Christ. Hindi niya na Lord si Christ sa field ng kanyang work. Pag siya yung katrabaho na, ginagawa niya na lahat ng kanyang gustong gawin. Hindi niya alam, mananagot siya sa Diyos pagharap niya sa Panginoon. That is the most fearful thing na mangyayari sa tao. Ngayon, nung bumagsak ang tao, ito yung curse. Kinurse ni God yung work niya. Kung bakit mahirap niya ng trabaho? Because of the curse. Ang curse niya kay Adam, curse is the ground because of you. In pain, you shall eat of it all the days of your life. Habang ikaw'y nagtatrabaho, kasama na sa trabaho mo ang pain, ang turmoil, ang problem, ang sufferings. Tama po ba?
Kaya nga nag-grown tayo. Alam ko yung iba sa inyo na masyadong pressured sa trabaho, very stressful yung trabaho. Totoo yun eh. Lalo na ngayon sa panahon ngayon, napakataas ng demand. Iyan ay part ng curse. Thorns and thistles, it shall bring forth for you, and you shall eat the plants of the field. By the sweat of your face, you shall eat bread. Grabe yung effort, no, para lamang kumita ng pera. It is because of the curse. Nandoon na yung pain, yung sufferings, yung hardships, at misery sa work natin. Kaya nga sa reversal of all things, sa restoration of all things, i-reverse na ng Diyos yan. Isipin nyo sa new heaven and new earth, wala na yung ganon. Wala na yung curse na nagpapahirap sa atin. Kaya sa exercise mo ng trabaho mo, yung full potentiality mo, masaya kang i-comply yung trabaho mo joyfully. Okay? The fall reversed the condition of the work. It transforms a blessing into a curse. Man began to loathe his work because of pains, hardships, and misery. Diyan nag-umpisa po yung ating mga struggles. Noon pa yan sa Garden of Eden pa lang yan. At mas lumalala yan habang umiinog ang panahon. Ngayon, how do you describe ang work ngayon? Dahil sa dami ng demands, no? Para lang, alam mo yung sa Egypt, yung Israel na naging slave sa Egypt, hindi lang sila na ginagawang slave ng Egypt, sila pa ang magpo-produce ng dayami na panggawa ng bricks. Doble yung hirap. Ganyan ngayon ang style ng government natin. Grabe. Kawawa nga minsan yung mga teachers dyan eh. Kasi sila na magpo-provide pa ng kailang mga pag may bisita, pag may mga sports, sila magpo-provide ng mga banig, mga pangangailangan, pera nila, gagastusin. Na may pondo naman sa grabe, pahirap, tyranny. Ang work becomes a tyranny. Godless kasi ang ating society. Ngayon, when God created man, He has given all the potentialities for work of dominion under God. Pero, nung siya'y bumagsak sa kasalanan nangyari, he no longer glorify God for His work. But, he worked for His own glory. Ginawa niyang Diyos ang kanyang sariling mga gawa. Hindi po ba? Tingnan niyo yung mga politiko. Pag may mga trabaho, pangalan niya nandoon. Lalaki. Gusto niyang at the expense ng ibang mga tao. Sa halip na sana ang Diyos ang i-glorify niya, He glorify Himself. Humanism believes in the plenary of ability of man. That is the total capacity of man. Man is able by his own effort to make this world a better world by himself without the help of God. Na siyang ginagawa ngayon ng government. In every society, every country. He presented Himself to be the Savior of the humanity. Kasi wala nang Diyos eh. He altered the nature for a better future. Kaya nga meron mga GMO. Binabago niya na lahat. Siya na ang Diyos. Ginagamit niyang science as a means of miracle. He declares Himself as sovereign over everything and to control all things and to create paradise on earth. Yan ang dream ni Nebuchadnezzar at yan din ang dream ng lahat ng government. Gawing paradise itong mundong ito. Pero kailanman hindi yung mangyayari. It is just a fantasy. Outside God, there is no paradise. Ang paradise ay binigay ng Panginoon, na restore ng Panginoon sa kanyang mga minamahal. Okay. So, kaya nga ang panawagan ng Panginoon, come to me, all you who are heavily laden. Kita nyo, no? Pinakita sa may verse na to, ang kalalagayan ng tao. Pagod na pagod siya.
Come to me, all you who are heavily laden, and I will give you rest. Yan ang isang pakay ng Panginoon. Take my yoke upon you and learn from me. Hindi ibig sabihin na tanggalan ka ng trabaho, kundi itatama ng Panginoon ang iyong pananaw sa trabaho. Take my yoke. O ito yung original na pagkakalika ng Panginoon sa trabaho eh. Sundin mo ito and learn from me. Tanggalin mo yung dati mong nakasanayan na pananaw mo sa trabaho mo. And you will find rest for your soul. For my yoke is easy and my burden is light. Totoo ba yon? Yes. Lahat ng tao kailangan niya ng Sabat. Okay? At ang Panginoong Yesus, iyan ang kanyang pangunahing layunin. Kaya nga, nung dumating siya noon, unang-unang scriptures na binabasa sa kanya sa may synagogue, ito yon sa may Luke chapter 4. The Spirit of the Lord is upon me, because He anointed me to preach the gospel to the poor. He sent me to proclaim the release of the captives. Sino yung captives? Tayo yun eh. We are slaves of our own misery. Slaves of our own work. And the recovery of the sight of the blind. Para makakita tayo. Bulag tayo eh. Di natin nakikita ang reality. To set free those who are oppressed and to proclaim the favorable year of the Lord. Okay. So tatandaan po natin, ang buong mundo, they need Sabbath rest. At ito ay mangyayari lamang kung tayo ay lalapit sa Panginoon. Kaya nga, sabi po ng Psalms 127, unless the Lord builds the house, they labor in vain, those who build it, and unless the Lord guard the city, the watchman keeps awake in vain. It is vain for you to rise up early, to retire late, to eat bread of painful labors, for He gives rest even to He gives to His beloved even in His sleeps. Ang Panginoon nagbibigay ng kapahingaan. Wala ito sa lakas mo. Kahit sabi nga rito, kahit magtrabaho ka, gising ka ng maaga, uwi ka, pagod na. Pero ang Panginoon, magtrabaho ka lang ng kung ano yung tinakda niya. Mayroon kang kapahingaan sa Panginoon. Siya nagbibigay ng kapahingaan. Wala sa lakas natin. Pag inignore mo yung batas na sinet ng Panginoon, mawawala ng kabuluhan lahat ng pagpapagal mo. Gaano ka man kasipag. Gaano ka man kasinop. Wala sa abilidad ng tao ang pagtataguyod ng buhay na sa Panginoon. Sabbath is not only cessation from man's activity, but resting in the Lord, resting in His government, providence, and salvation. Sabbath teaches us that man's work and effort to govern or control his life are not sufficient in himself. Kulang tayo. Maamin lang natin yun eh. Bakit natin kailangan ang divine providence? Kasi kulang nga tayo. Kulang yung abilidad natin. Di natin kaya. Kapos tayo. Kailangan natin ng Panginoon. Amen po ba? Tanggap nyo ba yon? Okay. Ngayon, sa trabaho natin, kailangan natin i-exercise yung faith. Kasama yan. Sabi nga rito, no, sa may Ecclesiastes 11, dito na tayo magtatapos, he who watches the wind will not sow, and he who looks at the cloud will not reap. Di ba tayo, minsan nakadepende tayo dyan, no? O, anong weather ngayon? Mag-init daw, kaya magtatanim ako. Nakadepende tayo sa knowledge of man. Pero alam nyo ba ang weather forecast? Naalala ko kasi merong recently lang yun nagkaroon ng bagyo na tumama sa atin ng forecast nila ay lilihis sa atin. Pero biglang nandyan na sa atin. Pinagpaliwanag ng ABS-CBN si Ariel, yung kanilang forecaster. Bakit ganon? Di ba sabi ng ganito, kaya parang nabigla tayo lahat, andyan na agad yung bagyo. Kasi kaya nga sabi nila, kaya nga weather forecast Pino-forecast lang, hindi siya absolute science. Hindi siya exact science. Ang binabalita sa atin ay unpredictable pa rin. Nasa kamay pa rin ng Diyos. Beyond pa rin sa kanilang mga knowledge ng tao. Kaya sabi rito, just as you do not know the path of the wind and how the bones are formed in the womb of the pregnant woman, di ba? Nakikita natin ngayon, dahil nga may mga satellite na tayo, yung formation ng wind, di ba? Kaya nasasabi na amihan, di ba? Nasabihan na natin ganito Kasi alam natin na predict na nila yung gantong dahil. Pero hindi pa rin nila ma-predict talaga kung ano talaga yung exact behavior niyan.
It is still mystery. Even ngayon sa science ngayon, meron na tayo, napapaliwanag na ng mga doktor, yung formation ng baby rito sa katawan, pero it is still mystery. Yung ating papaano na perform yung unti-unti yung baby sa paano yung transformation mula sa sperm cell hanggang doon sa maging tao siya. It is still a mystery. Nasa Panginoon pa rin yun. Kahit na meron na tayong mga CT scan ngayon, nakikita na yung brain, pero hindi pa rin makita nila kung ano talaga laman ng brain. Nakikita na yung puso, yung anatomy ng puso, still hindi pa rin makita ang laman ng puso. Just as you do not know the path of the wind and how the bones are formed in the womb of a pregnant woman, so that you do not know the activity of God, the work of God who makes all things. Kasi hindi ito nakarest sa gawa ng tao, kung hindi ito ay nasa kapangyarihan. Kaya mahalagang maano natin, mga kapatid, laki pa natin ng pananampalataya yung ating trabaho. Hindi lang ito nasasalig sa lakas. Our life does not depend upon our knowledge of the development and structure of natural processes, but upon our faith in the trustworthiness of God and His creation. Okay. So, kaya nga sabi rito, sow your seed in the morning and do not be idle in the evening. Sabi na, basta magtrabaho ka lang. Do your job. Huwag ka rin relax. Magtrabaho ka sa panahon ng trabaho na binigay siya ng Panginoon. For you do not know, sabing ganon, kung ano, whether morning or evening sowing will succeed. Hindi mo alam yon. Ang Diyos pa rin nagpapatubo. Kahit na may, kasi brother, Roger, ang daming knowledge, experience sa farming, pero wala pa rin sa kanyang kamay, despite ng kanyang mga knowledge, technology na alam lahat, hindi pa rin yung sapat. Nakadepende pa rin talaga sa Panginoon. Okay? For you do not know kung ano yung tutubo, yung tinanim mo ba sa umaga o yung tinanim mo sa gabi, whether both of them alike will be good. Hindi mo alam yon. Ang Diyos ang magsasabi. Kung ang tinanim mo ngayon, di ba, ang mga farmers, may mga timing yan. Oh, ito magandang timing magtanim. Hindi mo pa rin makasigurado dyan. Sigad pa rin. Okay? So, yun po yung sinasabi ng passage na to. Kasama sa ating pagtatrabaho ang faith. Ang mundo, wala yan. Yan yung nawawala sa mundo. Okay, by understanding the insufficiency of man, through faith, we will work employing the wisdom and the strength given by God, in the confidence that God will bless our efforts and will order all things and bring them into fruition in terms of His wisdom. Si God na nakakaalam niyan. Kaya pag nagtatrabaho tayo, mas maganda, mga kapatid, na intindihin mo to, hindi ka lang nagtatrabaho, mag-isa mo. May Diyos ka. Alam nyo ba, ito may kikwento lang ako sa inyo, testimony ko lang ito. This week is a very hectic week para sa akin. Kasi may mga major event tayo, yung kasal ni Marivic, yung preparation ng topic. Alam nyo naman, hindi simpleng bagay itong preparation ko ng topic. It requires a lot of readings, meditations. Ngayon, meron pang nalalapit next week, no, sa October 31, yung ordination. Alam nyo ba, lahat ng ito, concern ko. Ako ang gumagawa ng program, iniisip ko yung details ng ceremony, ako'y nagtatahi ng robe na susuotin namin. Ako yung nag-ukit-ukit, nagpintura sa tungkod. Meron kasi tayong shepherd staff. Ginawa ko lahat yun. Tapos magtatahi pa ako, nawawala pa yung isang tela ko. Kung kailan naka-condition ako magtrabaho, biglang nawawala yung tela ko. So nag-apuhap pa ako. And then, magpe-prepare pa akong topic, tapos yung kasal pa ni Marivic. Isipin mo yon, ang dami kong, napakahirap. Paano halos wala akong pahinga na yung sa, alam ba, nagpe-pray lang ako sa Panginoon, Lord, tulungan po ako na ma-accomplish ko lahat. Salamat sa Panginoon, nakapag-preach pa ako ngayon. Kung hindi ako tinulungan ng Panginoon, wala. Hindi lang effort kasi natin kasama natin ang Diyos na nagkatrabaho sa atin sa araw-araw. Kaya minsan bago tayo mag-complain, mga kapatid, alam kong may hirap minsan trabaho at minsan ugali natin magko-complain tayo .
pagod na ako, ganto, nagkakomplete. Isipin mo, Kristiyano ka. May Diyos ka. Kasama mo ang Diyos sa lahat ng ginagawa. Kung matuto tayo mag-pray, laki pa ng pananalig yung trabaho natin, tutulungan tayo ng Panginoon. Gaano man kahirap yung sitwasyon. Amen? Tayong lahat ay tumayo. Tayo manalangin. Hallelujah. Panginoon, salamat po na kahit na napakahirap ng aming mga ginagawa na trabaho sa araw-araw, pero Lord, dahil Ikaw ay naririto, tinutulungan mo kami sa aming mga kahinaan. Pinupuno mo kung ano man yung kulang sa amin, sapagkat inaamin namin, O Lord, insufficient kami by ourselves, O Lord. We need You every minute of our lives. Kailangan ka namin sa lahat ng ginagawa namin. Kailangan ka namin sa aming trabaho. Kailangan ka namin sa aming buhay, sa aming pamilya. Kailangan ka namin, O Lord, sa aming kalusugan. Kailangan ka namin sa lahat ng mga plannings namin, Panginoon. Lord, Ikaw lang, Panginoon, ang aming strength, ang hope, and future, O Lord God. Kaya nga, O Lord, nawa sa araw na ito, ipaunawa mo po sa iyong mga anak ang kahalagahan ng Sabat, O Lord. Na ito ay bigyan namin ng mataas na parangal sapagkat na dito nakatago, O Lord, ang aming pag-asa. Hindi lang kami nagtatrabaho ngayon, kung hindi, Panginoon, kami umaasa, O Lord, na ang trabaho namin ay palalaguin mo hanggang, Panginoon, sa pagharap namin sa iyo. At bibigyan mo kami ng mas mataas na uri ng trabaho, pero Lord, wala na ang sumpa, wala na ang kamatayan, at wala na ang kasalanan. You will give us the full potentialities na kailangan namin so that ang trabaho namin will be joyful sapagkat wala na ang pains, wala na ang sorrows, wala na, Panginoon, ang misery. Kung hindi, O Lord, with all delight, we will accomplish all the tasks You have given us. All the obligations, O Lord God, ay hindi na burdensome. Kung hindi, O Lord, with full delight in Your sovereignty. Salamat po, Ama, sa araw na ito, for You have given us Your mercy by giving us Your word. In Jesus' name, amen.